Kapamilya, 26 na araw na lang at halalan na. Kaya patuloy nating kilalanin ang mga kandidatong nanunuyo sa atin ng ating mga boto. Ano ang kanilang mga kalibre para maihalal ngayong Mayo? Ito ang umagang harapan at sino-sino nga ba ang ating mga panauhin? Atin munang kilalanin. Nagtapos ng Junior Secretarial Course, kumuha rin ng BA Political Science at Diploma in Development Management and Governance sa University of Makati. Unang nakilala sa radyo noong 1972 bilang Betcha Muchacha at makailang beses na kinilalang Broadcaster of the Year. Nahalal na rin konsehal noong 1988, 1992, 1995 at 2010 mula sa partidong Achievement with the Integrative Movement, ang kasalukuyang Majority Floor Leader, Councilor Elizabeth Bagono. Alahoy! Mayong buntag Sok Sargent o magandang Jensen kanatong tanan, lalong-lalo na sa iyo, Jay, kay Dil, kay Rayan, to my fellow candidates here, sa mga supporters natin dito, at sa mga televiewers. Nagtapos ng Bachelor of Science in Secondary Education sa Tagbilaran City. Kumuha rin ng Bachelor of Laws. Naging pangatlong Assistant City Prosecutor sa Jensen mula 1989 hanggang 1996. Nagsilbi na rin bilang City Councilor sa tatlong magkasunod na termino mula 2001 hanggang 2010 at napiling isa sa 10 Outstanding Councilors of the Philippines noong 2009. Nagbabalik sa politika sa ilalim ng People's Champ Movement, Attorney Ramon Meliza. Yung buntag sa tanan, sa akong mga kaubanan sa partido o gingon man sa Pikas, lalo-lalo na sa kay Jay, ang core person, may buntag sa tanan. Nagtapos ng Doctor of Veterinary Medicine sa University of Southern Mindanao at kumuha ng Masters in Development Management and Governance. Nanungkulan bilang kapitan sa Barangay Sinawal noong 1998 hanggang 2007. Nahalal na City Councilor noong 2007 at pinamunuan ng Committee on Appropriations at Environment and Natural Resources. Mula sa Achievement with the Integrative Movement, Councilor Richard Atendido. Isang napakagandang Jensen po sa inyong lahat, sa aking mga kasamahan, Jay, Councilor Dom, Councilor Meliesa, Councilor Beth, at sa lahat po ng mga nanonood na ABS-CBN, isang napakagandang umaga po. Kumuha ng Bachelor of Science in Computer Science sa San Carlos University sa Cebu. Nagtrabaho rin bilang manager ng isang kumpanya. Nahalal na konsehal noong 2007 at pinamunuan ang Committee on Cooperatives, Economic Enterprises and Livelihood. Bitbit ang bandera ng People's Champ Movement, re-electionist Councilor Dominador Lagari III. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating kasamang si Rick, si Ate Beth, at sa kay Jay, at sa kasama sa partido si Atty. Munching Meliesa. Magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga panauhin, mga taga-suporta nila. Magandang umaga po sa inyo, mga kapamilya. Ayan. Gentlemen, madam, thank you for joining us. Simulan na natin ang umagang harapan, pero ano muna ang mga patakaran sa programang ito? Narito po. Bawat kandidato ay bibigyan ng 30 segundo para sagutin ang bawat katanungan. 30 segundo rin ang ibibigay para sa kanilang rebuttal o reaksyon. Merong 4 na rounds. Sa round 1, sasagutin ng bawat kandidato ang mga tanong mula sa host o anchor. Sa round 2, ang mga tanong ay magmumula sa mga nakalap sa Facebook page ng TV Patrol at MUS, text line at mga isinagawang interview ng ABS-CBN News. Sa round 3, ang kandidato ay magbabato ng tanong na sasagutin naman ng kanyang katunggali. Sa round 4, bibigyan ng tig-iisang minuto ang bawat kandidato para sa kanilang closing statement at oras na marinig ang buzzer. Hudyat na tapos na ang oras na pagsagot. Maaring sumagot ang kandidato sa wikang Ingles, Filipino, Bisaya o dialektong naunawaan ng marami. At kapamilya, simulan na natin ang Round 1. Ito po ay tanong para sa lahat. Paano nyo ginamit o gagamitin ang 400,000 pesos o 1.2 po yan sa loob ng tatlong termino ninyo na pondo kada taon bilang isang konsehal? Unahin po natin si Councilor Bagono.
Yes, 30 seconds. Jay, thank you. Ito'y ginagamit namin sa pamamagitan ng mga programa sa iba't ibang barangay. Andyan yung request ng mga puruks, barangay officials, at mga NGOs, POs. Katulad ng mga buildings, mga pavements, at kahit na ang mga request na pagpapatayo ng mga multipurpose pavements sa lahat ng mga nagre-request. At ito ay nakaprograma at ito naman ay talagang liquidated. Mayroong accounting na ginagawa. Alright. Councilor Tendido? Maraming proyekto ang ating syudad, marami ding malalaking project. Itong mga barangay natin at mga NGOs and POs, maraming mga maliliit na pangangailangan. Kung doon pumapasok ang mga konsehal para gamitin ang 400,000. So sa 26 barangays, may mga schools na nangangailangan ng upuan, schools na mga NGOs na nangangailangan ng improvement ng kanilang office. So doon napupunta at doon namin ginagamit dahil hindi mahirap itong pondohan sa malakihang pamamaraan. Okay. Ngayon naman po, puntahan natin ng Partido PCM. Unahin natin si Ginoong Lagari. Councilor. Ang General Santos po ay naging number 1 sa pinakamataas na malnourishment rate sa sa buong Mindanao. So ang ginawa po natin, 30% ng ating BDF ay nilaan po natin para sa feeding program at training ng mga bata at ng mga magulang. Ang natitira naman po ay binigay natin proyekto sa pangangailangan ng eskwelahan at ng mga barangay. Okay. Ngayon naman po, meron po ang 30 segundo. Ang kwarta, iya sa tao. Ibalik sa tao. Ako, nagplano ko nga kung babalik sa konsiho, ang kana nga pundo, ipaagi nako sa mga programa nga magpahaluna sa kayuhan sa gagmayng kabataan. Uingon man sa mga kabatanunan nga nasa laag kanang mga children in conflict with the law. Pinagi sa mga NGOs and POs. Ingon man sa mga request sa nagkalain-laing mga barangay. Thank you very much. Pangalawang tanong para sa lahat. Kung modaog ka utro unsa ang pinakauna nga balaod nga imong buhaton ug ngano imong buhaton nga importante kini. Unahin natin si Ginoong Miliza. Sir. Una nga pagatukiyon maugyod ang internal rules. Diha mismo ayuso na. Ug ang una nako nga buhaton mao ang pagbalanse sa mga reglamento diha. Pananglitan, kinahanglan ibutang gyud sa internal rules nga ang kada konsehal adunay chairmanship nga committee para ang tanan dunay committee ba. Alright. Mr. Lagari, sir, Councilor. Kung mabibigay po sa atin yung komitiba, ang gagawin po natin sa pag-aaral natin sa master's degree sa University ng San Carlos, thesis po natin ang solid waste management focusing on corporate social responsibility. Dito po, gagawin po natin na yung mga malalaking kumpanya ang magkakaroon ng responsibilidad para po pangalagaan ng solid waste management sa kanilang sariling bakuran at para ma-address po at ma-lessen ang gastos ng gobyerno sa solid waste management natin. Mula sa Partido PCM, puntahan natin ang Partido AIM. We have 30 seconds. Ang gagawin ko, Jay, ay pagpatuloy ko yung aking nasimulan na ordinansa sa pera sa basura. Dahil sa ngayon, naapektuhan tayo ng malaki nitong climate change. At ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga basura. Kaya isa yon sa aking mga advocacies. At ipagpatuloy ko din ang pag-amyenda ng Child Welfare Code. At ito ay ilan lang sa mga priorities. At yung sinabi na pagbabago sa IRP na mabigyan ng mga committee, siguro ay hindi naman kayang... Alright. Alright, sir. Marami na tayong batas na gawa para sa kalikasan. No? Isa dyan ang Ecological Solid Waste Management of General Santos City, ang Rainwater Catchment of General Santos City. Pero meron pa tayong mga batas na kailangan gawin kagaya ng regulating of plastic. No? At marami pa tayong kailangan gawin, lalong-lalo na sa adaptation program ng ating climate change. Alam natin na ang epekto ng climate change ay talagang kakaiba. So kailangan nating tutukan pang muli at ipagpatuloy ang mga batas na naaayon para sa ating environment. Salamat. Ngayon naman, kapamilya, tanong pa rin para sa lahat. Unsa ang imong matabang sa mga negosyo nga lugi na tungod sa brownout? Unahin natin, Councilor Tendido. Sir.
Ang brownout natin ay totoong nakakainis, no? At nakakaapekto sa ating mga kababayan. Ang tulong na pwede natin gawin pagkatapos na ma-solve natin itong problema na to, i-gather natin sila at hihingi tayo ng report kung ano ba talaga yung nangyari at kung anong klaseng lugi ang nangyari sa kanila. At gagawa natin ng batas para mabigyan natin sila ng karapat-dapat na tulong. Okay. This time, puntahan natin si Ginoong Lagare. Sir, Councilor. Unang-una po, ang problema sa brownout ay napakalaki na at inaasahan nating lalaki pa sa susunod na mga taon. So ang tama siguro natin, para sa akin po ang tamang gagawin is ibigay po ang tamang informasyon sa mga negosyo para po ma-forecast nila kung ano yung dapat nilang gawin. May nalalaman po tayo na may mga negosyante na nagkakaroon na ng 2 opisina para ma-maintain po, nakikita ang kanilang negosyo. So sa ganitong paraan po, sa tamang pagbigay ng impormasyon, makakahanap po ang bawat negosyante ng paraan. Councilor, pagod. Yes, tayo natutuwa dito sa ating lungsod ang partnership between the General Santos City Chamber of Commerce o bang negosyante with the government ay malakas. Kaya nga sila very much involved sa Power Forum crisis para mahanapan ng solusyon at mga suwestyon para sa kalutasan ng brownout. Pero it is beyond our power in the LGU, in the localities to solve. Kaya ang ating may suggest dyan, open loan portfolios sa mga nangangailangan negosyante. Thank you very much. Kapamilya, narinig niyo na po sila. At tuloy po ang paghingi natin ng karagdagang reaksyon. Ito naman ay bibigyan natin pagkakataon si Attorney Melissa. Go ahead, sir. Proper planning lang, foresight, ang ato ang LGU doon nagyoy kapangakuhan natabangan ang mga supplier sa kuryente. Okay. Dili pwede manghunaw ang local government unit. Yun lang. Mayroon pa kayong karagdagang segundo, sir? Kinahanglan og mayo nga plano kay foresight yun ang ginahanglan sa tao nga malutas kini nga problema kay dako yun ni kaayo nga problema. Kinahanglan yun ni nga tutukan sa local government in partnership with Socoteco. So ngayon ba kayo doon, ma'am, sa sinasabi niyo? Actually, ginagawa na yan. Yung sinasabing kailangan ng transparency, kailangan ng ginagawa na yan ng local government. When in fact, ang problema dito ay kakulangan ng public ng consultation on the part of the power utility with the government. When in fact, sila ay dapat umuupo sa City Development Council pero they failed to participate. Alam nyo yan? At ang hinihimok namin ay konsultahin naman din ang local government. Thank you. Councilor? Marami naman tayong sinasabi na solusyon dito sa brownout, no? Lahat tayo ay maraming alam, maraming maitutulong. Ang aming gusto lang sana yung mga nasa oposisyon umattend ng Power Forum para naman maibigay nila yung kanilang kung ano yung nasa isip nila na solusyon para sa brownout. Kasi alam naman natin na hindi isang Mayor Darlene lang na may kasalanan dito. Kung hindi, buong Mindanao na mayors, no? Nagkataon lamang na nandyan ang ating Secretary Lou Antonino na kung saan talagang gumagawa ng paraan at hindi natutulog. Umatenda po sa Power Forum yung opposition. Reaction, sir? 2007-2008 po, pumunta ng Socoteco para maggingi ng tulong sa Sangguniang Panglungsod. Dito po nalaman na ng gobyerno na may problemang darating sa 2012 at 2013. Tayo din po ay nag-a-attend ng mga Power Forum. In fact, yung pinakahuli, yung kay Pitilla, malinaw po na sinabi ni Pitilla na ang paggawa ng mga planta ay 2 taon ang kakailanganin. Kung ginawa ho natin yung planta noong 2008 at 2009, baka may kuryente tayo ngayon. Sir? Kaya ako sa konseho, ako tong nag-sponsor ko sa resolution asking the city mayor that time to call for a summit, environment summit, diri sa Socjargen aron ma-address kini nga problema. Nakita na ni sa una, yet they failed to do so. Reaction? Councilor? I would like. Dahil sa Imperial Law, the government is barred from building and operating power supply. Alam natin yan. Privatization na nga, gibaligya na ang mga power plants sa NPC. Kaya ang gobyerno
ay wala talagang karapatang manghimasok sa pribadong power utility like Socoteco 2. Pero ginagawa pa rin ng gobyerno ang pakikipag-coordinate sa kanila. Kaya tumutulong ang ating mayor na mahanapan sila ng kaparaanan katulad ng mag-negotiate. Alright. May reaction ka, sir? Yes. Kung naminaw lang unta sa una, ang katong naglingkod yung mayor, alam nila kung sino. Nga nawagan kami, na kinahanglan doon ay environment summit sa Sokjogen. Kung gihimo lang to, di yun ni mahim kabo karon nga problema. Reaction, Cousin. Environmental Summit. Kung atong ingon ang Environmental Summit, but pasabot kani dili nato pagkasugdan ang pagtukod sa mga coal plant, sa mga uban pa nga mga power plant nga makadaot sa ato ang kinaiyahan. Sa tan-aw nako ang ato ang solusyon diri is kinahanglan nato nga ipadayon ug paayuhon nato, i-rehabilitate nato ang ato ang source sa kuryente dito sa Iligan, no? Specifically sa Maria Cristina Falls, no? Pero diri sa ato ang atong pwedeng buhaton is Okay. Huli na lang po, panghuling reaction. Section 71 ng IPIRA Law po nagsasabi ng provision ng electric power crisis provision. Ang sinasabi po na ang Kongreso ay may karapatan at may power to approve na pagsabihan ang presidente na gumawa ng panibagong source ng electricity kung kukulangin man sa isang lugar. So dapat to may ginawa ang Congress considering na 2006-2007, alam na po natin magkakaproblema ng 2012 at 2013. Narinig po ninyo yung reaksyon ng ating mga panauhin sa usapin na nakaka-apekto sa ating lahat, yung brownout kapamilya. Sunod naman, ito ay round 2 na. Ang tanong ito ay dapat sagutin po ng ating panauhin sina Councilor Bagorok at Attorney Meliza. At narito po ang tanong ng ating mga kababayan. Ang ano man nga, sige mag-away-away ang taga-ispi nga, daghan man taog problema, lalo na sa atong syudad, sa General Santos City. Ayun, tanong niya, away-away daw po. Ang debate manggod sa bisag asang legislative body ay natural lang sa session, sa council, masig sa kongreso. O ang panglantaw sa tao, basta debate na gani away na. Pero it's natural nga magbayluhay, maglantugi o panghuna-huna o maunay papel sa mga miyembro sa any legislative body for that matter. Ato mangganing makita sa ubang Congress, sa ubang nasod, magsinumbagada yung pamanggani, magpupukana yung pag-ulo. Thank you very much. Attorney Meliza. Natural ang mga lantugi sulod sa sangguniang panglungsod. Pero para maiwasan ang dili kinahanglan nga lantugi, kay dunay mga uban unnecessary na gyud. Kinahanglan ang tanan nga membros sa sanggunian dunay komitiba para busy gyud ang tanan. Yung atang sinasabi ay sa internal rules and procedure. Reaction po ito. May pinag-aawayan yan ngayon yung tinanggalan ng ilang katungkulan si Vice Mayor Nograles. Ano ho yung reaction niyo dyan? Actually, andyan yan sa Constitution, even in our local government code, na gumawa ng internal rules to update and adapt. At andyan naman din sa democratic yung system, lalong-lalo na sa ating Constitution, na it's the rule of majority naman talagang nasusunod. Pero yung sabihin na walang komitiba, ang amahan ni Councilor Dom Lagari, kasama ko sa opposition noon, wala din kaming komitiba. Pero marami kaming napaaprubahan ng mga ordinansa at gumagawa kami ng mga trabaho. Thank you. Wala naman daw problema, magtrabaho lang. Ako nagtuyog ko nga tagaan yun. Para nga doon ay matutukan. Doon ako specialty ang kada membro. So, ihatag yun kaniya kung asa siya tukma yun nga epektibo nga magatrabaho. So, I believe nga everybody in the Sanggunian should be given a chairmanship of a committee. Okay. Thank you very much. Ito naman ang kasunod na tanong. Ito ay mula kay Mark Sirot mula sa fanpage ng Magandang Umaga South Central Mindanao at TV Patrol Soxajet. Ilang taon na kayo sa konseho? Di pa ba nagsasawa ang tao sa inyo? Ngayon natin si Ginoong Minsan. Yes, 9 years ako sa una. Exactly. Dili na ako pwede sa politika, morning kapoy na ko. Pero nahagit ko sa mga tao. Kinahanglan nila daw, ingon nila,
nga mobalik ko para maayos ang nagkaguliyang diha sa konsiho. This is frankly speaking. So, na-challenge ko mobalik para atong hapsay ang tanan para sa mayong serbisyo alang sa katawhan. Okay. Go ahead, ma'am. Mausab ang akong rason, no? Iawhag kami sa mga katawhan kay nakinahanglan pa sila sa among serbisyo. Karon kung nagsawa ng tao, natural na sila'y desisyon karong Mayo 13 na dilibutuhon kung kinsa matong ilang pinagsawaan. Okay. Ito naman ay tanong para kay Councilor Tendido at Councilor Lagare. Narito po ang inyong katanungan. Unsay mong nabuhat para masolusyonan ang problema sa basura sa Jansan? Councilor Tendido? Kita ang author sa Ecological Solid Waste Management of General Santos City. O aduna patay mga daghan nga balaod alang sa ato ang basura. Ug isa diya sa ato ang nakit-an nga problema is ang ato ang labayanan og basura. Maong kini ato ang gipaningkamutan, no? O sa tinuod lang nagsugod na og construct ang ato ang sanitary landfill. Kung hain kini makatabang og dako ni sa ato ang kinaiyahan tungod kay maundang saradaan ang tumbler nga open dam site nga makadaot sa ato ang kinaiyahan tungod kay padayon nga gaso. Okay. Councilor Lagare? Isa po tayo sa mga nagsisid sa dagat ng Jensan. No? Dito sa Bula, isa po tayo sa nakakita ng magandang senaryo sa ilalim ng dagat ng Bula. At nakita po din natin yung dumi ng Bula. Kaya po ng dagat ng Bula. Kaya po nakipagtulungan tayo sa barangay para po magbigay ng informasyon sa barangay Bula at nagbigay din po tayo pamahagi sa BDF nato, naghatag ta og kwarta sa barangay para ho makatulong sa kanila. Alright. Mukhang hindi lang ho sa Barangay Bula ang problema sa basura, Councilor, no? Dahil ang ating mga kababayan, parating reklamo dito sa atin, yung koleksyon ng basura. Sir, Councilor. Ang Ecological Solid Waste Management ng General Santos City, kung maipapatupad lang natin, ay yan yung tamang pag-segregate ng basura. Ibig sabihin, pag sinegregate natin yung nabubulok at di nabubulok, sa loob ng dalawang buwan, hindi kayang punuin ng ordinaryong mamamahay ang isang sakong basura, no? Yung lalo na yung di nabubulok. Pag tinulungan natin ang ating gobyerno, konti lang yung magiging problema natin, no? Yung proper segregation of waste, yun ang ating isusulong. Segregation, sir. Ang ano po natin is nagkaroon na tayo ng mga facilities na ibinigay sa barangay para po doon sa shredding ng kanilang mga basura. So sa pamamagitan po nito, malilesen po ng mga barangay yung ipapadalang basura doon sa sanitary landfill natin at lalo na doon sa mga barangay po na kinuhanan ng mga dump trucks. Okay. Yung usapin naman po na pinupukol sa Partido AIM, lalo na doon sa sanitary landfill, mukhang isa sa pinupukol nilang issue doon ay railroaded na po, Councilor. Una sa tanan, dili tinuod nga gi-railroad. Ang sanitary landfill is 20 years in the making, no? Naabtan pa ni sa to ang mga kanhing nga mga konsehal ang pag-approve aduna nay nakaabot sa abroad para lang mutan na og sanitary landfill. Dako na ang gasto nato sa pag maaprubahan ng sanitary landfill. Katong time nako nga ako'y kapitan, ginasugdan na po ning sanitary landfill. So dili tinuod nga gina-railroad ni tungod kay katong 15 council, mao lang to ang time nga dito giaprubahan ng ato ang budget. So but pasabot from that time layo-layo na gisugdan na. Alright. Bakit ginasabi na railroading sa kampo ninyo? Ang gumawa ng batas is ang katabi ko po si Attorney Munching Minglesa. At during that time siya mismo ay aminado po na meron pa pong pagkukulang sa mga probisyon na dapat ayusin. Gayon pa man, pinilit po na ipinasa ng 15 Sangguniang Council ang sanitary landfill approval ng MOA para sa construction po nito at pag-utang ng more than 900 million po. Pero ng taong bayan yun, reaction po doon? Go ahead. Ang paggawa natin sa sanitary landfill ay dumaan sa isang scientifico at konkreto at technical, highly technical na pag-aaral. Dahil hindi isang ordinaryong open dam site, ano? So kailangan ng mga technical na mga worker. So ito siya ay ginawa natin sa loob ng mahabang panahon. Nagkataon lamang na nung time ng 15 Sanggunian, as I said, yun yung time na si Councilor Miliesa kasama ko as committee chair ng environment. Kumbinsido ka ba dun,
sir. Ang panahon po ay hindi ho basihan para sabihin natin na magiging epektibo ang isang batas. Lalo na kung ang statistika na pinagbasihan ay naiwanan na rin po ng panahon. Ang dapat, nung panahon din ng 15th Council, madami pong inoffer sa atin na hindi ho gagastos ng malaki ang pamahalaan para po magkaroon ng pag-management sa solid waste po ng General Santos. May naputol ata kita kanina. Sige, Sa totoo huli na lang lang, po. maraming ino-offer sa atin na mga effective according sa kanila. Pero sa totoo lang, wala pa tayong nakita na konkretong example. Ang Republic Act 90003 ay nagsasabing kailangan natin itayo ang sanitary landfill. Ano? Itong programang ito ay talagang totoong nakakatulong sa ating environment. No? Yung mga sinasabi natin na other mode of disposing, hindi pa natin nakikita yon. Wala pa tayong technical na hawak kung paano talagang gumagana. Thank you. Huling punto na lang po. Panghuling punto na lang, sir. General provision po ng solid waste management po, ng 9003, ang sinasabi lang po doon na may manage mo at ang basura mo. Yun lang po yung sinasabi. At magbigay ka ng characteristic at statistika report para po sa pag-manage ninyo. Hindi naman po sinasabi directly na kailangan sanitary landfill o 900 million worth na sanitary landfill ang gagawin natin. Tulad po ng Santo Tomas, 2 milyon lang po ang kanilang ginastos sa sanitary landfill nila, pero kumikita ng 18 million. Okay. Next question tayo, kapamilya. Ito ay tanong mula sa ating mga kapamilya. Unsa ang atong pwede himuon para mapangalagaan ang Sarangani Bay? Ito. Sarangani Bay. Sir Lagat. Tulad po ng sinabi natin na dapat nating pangalagaan yung tubig, hindi lang ho sa Bula, yung sa dagat ng Bula, kundi yung buong Sarangani. Dapat po tayo makipag-coordinate sa Sarangani government dahil ho nabubuo to sa buong, hindi lang ho ang Gensan ang may-ari ng Sarangani Bay, kundi yung buong Sarangani. So proper coordination po sa congressman at ang congressman ng General Santos para po mapaigting ang pag-implementar ng lahat ng batas na magpoprotekta ng Sarangani Bay. Alam nyo, ang numero unong problema ng Sarangani Bay ay itong siltation ng ating na galing sa mga riverbanks natin. Ang isang protection po na pwede natin gawin dyan ay palakasin at paigtingin natin ang pagtatanim ng kahoy. Yung tree growing program natin. Sa ngayon, meron na tayong marami-rami na rin na mga punong kahoy at kawayan na itinanim along riverbanks. Ito po yung talagang numero uno na makakatulong sa pagprotekta ng Sarangani Bay dahil mapipigilan natin yung siltation at yung mga siltation na pumupunta ng Sarangani Bay. Ito may lumabas na, if I remember it right, may lumabas na pag-aaral ng Mindanao State University doon sa toxicity level na sa Sarangani Bay. Merong mataas na level ng cadmium, lead at mercury. Reaction mo din, sir? Narinig na natin yan, Jay, yung tungkol sa mga toxicity na talagang nasa Sarangani Bay. Pero kailangan pa nating i-verify ng eksperto dahil pag ating pinalawak yung usapin tungkol diyan maraming maapektuhan, lalong-lalo na yung mga kaibigan at kaigsuunan nato na mga gagmay nga mga mananagat, no? So kinahanglan i-verify nato ni siya ug kung tinuod na siya atong pangitaon kung asa nagikan kaning mga source of waste na ni kaning toxicity, no? Alright, thank you. Sir, reaction doon sa emission study? Na-discuss na rin po natin yan sa Sangguniang Panglungsod, no? Hindi lang kasi ang problema po kasi sa Sarangani Bay natin, hindi lang tayo may pag-aari. Pati yung tubig po na pumapasok dyan galing pa po ng South Cotabato. Pero alam naman po natin na may mga kumpanya na maaaring gumagamit ng mga chemical na pwedeng pumunta sa Sarangani Bay. Kaya dapat po ang proper coordination with the whole province of Sarangani at ng South Cotabato para po malaman natin ang tamang problema at tamang solusyon. Maraming salamat. Narinig po ninyo, kapamilya, ang kanilang mga opinyon sa sabot-saring tanong ng ating mga kababayan. Mas makikilala pa po natin sila sa pagbabalik ng Umagang Harapan dito sa MUS. Kapamilya, simulan na natin ang round 3. At sa pagkakataong ito, bibigyan natin ng chance na makapagtanong si Councilor Bagonok kay Attorney Melissa. Go ahead. What's your question? Thank you. Ang tanong ko lang, Attorney Melissa, you have graduated your 3 terms under AIM family. And you have espoused the principles of AIM, of humility, commitment, teamwork, and zero corruption. Now that you are in other
party, do you still espouse the same? Pakisagot po. Okay. Not the entire 9 years with the AIM because in the middle of my last term, I already separated from the party because of the issue of landfill. The railroading incident had really caused me to separate from the party. Well, in theory, there is no question sa mga prinsipyo sa AIM. Ang sa PCM karon naniwala ko nga mahatagan yun og particular o sa yes. Ang mga prinsipyo nga akong gibarugan naa sa PCM karon. Thank you very much. Ngayon naman po, Atty. Meliza, ano po yung tanong ninyo kay Councilor Bagono? Shoot. Okay, ibalik na ko dito sa internal rules. Ang governing body sa local government ang sangguniang pangungsod. Hataganan kini og daghang mga problema. Mas maayo gyud, di ba? Nga ang tanan nga mga membro sa sanggunian kinahanglan dunay komitiba para ang problema gaan kaayo dalhon sa sanggunian para mahatod ang serbisyo sa katawhan. You have 1 minute na. Yes, actually tinuod ka na, no? Pero dili man gud makabuot ang usa ka konsehal sa pagdesisyon sa kinatibuk-an nga konseho. Mao na nga dili ta makaingon nga i-impose nimo imong gusto nga taga-ag komitiba. Kay nahitabo na sa una, taga-ag komitiba, ang uban di man nila dawaton. So why force the issue when this is supposed to be a legislative body based on the tenets of democratic principles? And the rule of majority is enshrined in the Constitution. Meron pa po kayong ilang segundo. Mao ka na ang buot natong ipasabot, no? Walay dili gustong mo trabaho. Pero dili dapat natong himong hinungdan nga wala kay komitiba nga dili na ka maka-function. Kay daghang kay pamaagi sa pag-function as a member of the City Council with or without a committee for that matter. Okay. Maraming salamat. Ngayon naman bibigyan natin ng pagkakataon si Councilor Atendido na magtanong kay Councilor Lagari. Sir, what's your question? Una sa lahat, gusto kong i-correct yung 900 million na loan. No? That's Okay. only 293 million and Okay. 325 lahat-lahat. Gusto ko rin pong sabihin na under Article 37 of 9003, nandiyan po yung sanitary landfill. Ang tanong ko is, you're giving false hope. Sabi mo sa over the radio, ang kuryente pwedeng budgetan ng city government through the 1.3 billion as well as the calamity fund. Saan mo nakuha yung batas? Pakisagot po. Sagutin ko muna yung 900, iko-correct ko muna yung 900 million na sinasabi niya. Sa 900 million, malinaw po na hindi ko naintindihan yung ginawa ng sanitary landfill na pinasa na lang natin. Dahil nasa feasibility study po natin na 900 million yung worth ng buong proyekto. 325 ang unang inutang para sa facility. Pero may dadagdag pa na uutangin para po doon sa mga gamit na bibilin at para sa mga training. Kaya umaabot ng 900 million. Doon naman po sa sinasabi niyang batas kung saan po kinuha, meron po tayong Sige po, tuloy niyo na po. meron po tayo sa IPIRA law naka-stipulate po doon. Ang NEA, ang National Electric Agency, has the way or has the authority to find out po kung saan sila kukuha ng pondo para doon po sa paggawa ng mga planta po sa lugar ng nangangailangan. What's your question now, sir? To Mr. Atendido. Ako po bilang cooperative chair noong 2007, nakita po natin na nagiging sikat ang General Santos, hindi lang sa Pilipinas kundi sa Asia. Gawa ho ng Team Shop. Natanggal din po natin yung ghost cooperative sa General Santos. Nalinis po natin yung listahan. Ang question ko po sa nagtatrabahong councilor, dapat ba at bakit tinanggal sa kooperatiba sa aking komitiba? 1 minute, sir. Okay. Ang under the IPIRA law, walang sinabi na pwede ang local government unit na mag-operate ng isang power plant. Alam niyo ba na ang $1 million ang 1 megawatt ang cost ng 1 megawatt is $1 million. Ibig mo bang sabihin gagamitin natin yung buong budget ng city government para gawin nating power plant? Paano na lang yung mga basic services at mga infrastruktura natin? No? Dito naman sa pagtanggal sa iyo sa komitiba mo, alam mo bang si Councilor June at Saron before walang komitiba, and yet ang dami niyang resolution na nagawa, ang dami niyang ordinance na nagawa.
Si Senator Trillanes nasa loob ng kulungan, ang dami niyang batas na nagawa. Hindi ibig sabihin na wala kang komitiba, hindi ka na pwedeng mag-propose ng resolution or ordinance. Mag-propose ka ng ordinance at sasagutin at iko-committee hearing ng committee chairman. At nandoon ka dapat during the committee hearing para depensahan yung ordinansa mo. Nag-react ko ata kayo. Bibigyan namin kayo pagkakataon na mag-react. Ginawa po natin, isa po tayo sa author sa IP, no? Yung magkaroon ng representante ang mga IP na tulad to ni Councilor Atendido sa Sangguniang Panglungsod. Gayon pa man po, hindi ito na ipasa at hindi ito naprubahan dahil nga po sa majority. Sa dami nila po, kahit anuhong pinapasa namin, talagang mahirap ipasa. Tulad doon ang codification ni Vice Mayor Celine Banyas. Huli na lang po, panghuling punto. Hindi po yung dahil sa majority yung IPs natin. Ang may problema po sa representation ng IPs natin ay yung pag-implement ng National Indigenous Commission, yung NCIP. Kung ating mapapansin, sila mismo ang hindi pa nagkakaroon ng eksaktong batas kung paano nilang paupuin yung representante ng IP, ng guidelines. Yung sanggunian naman, ang ginagawa natin is i-approve lang natin, especially yung budget, para doon sa susweldo na kukunin ng representative ng IP. Alright. Maraming salamat. Maganda pa sa pag-usapan pero wala ho tayong oras. Susunod tayo sa round 4. Ito po ay meron po kayo 1 minuto para sagutin ang katanungang ito. Ngano mang angayan ka nga iboto sa konseho? Councilor Bagonok? Yes, nganong angayan kong iboto sa konseho tungod kay daghan pang himuonon mga unfinished business. Kung sila nag-espouse of change, kami usab sa kapamilyang AIM, nag-espouse of change. Pero unsang klaseng change? Unay atong tanawon, basig change kini para sa kadautan na hinuon, pagkaparot, o mahimo na inong mapagan ang mga proyekto para sa ato ang kalambuan. Sama ni ining aduna tayo circumferential road, that's 1.1 billion peso worth and nationally funded. Kung maputol. Thank you. Thank you very much. Pinutol ko na ho kayo. Councilor. Sama sa ilang ginakampanya, kabaguhan. Pero ang kalahian ang kabaguhan nga gusto sa pamilyang AIM, kabaguhan para sa tinuod, kamatuuran, kabaguhan para sa tanan, dili kabaguhan para sa pipila lamang katao. Aduna tay mga daghan-daghan nga mga proyekto nga delikado kung dili matuman, no? Sama na lang sa sanitary landfill tungod sa sariling interes sa mudagan nga kaatbang nato, no? Ang advokasya sa AIM kaayuhan dili lamang para sa pipila kundi para sa katibok ang General Santos. May ilang segundo pa po kayo. Isipod chairman, isipod isa ka anak sa lumad sa General Santos. Akong gitanaw nga obligasyon ang pagbantay sa mga bahandi sa ato ang syudad, no? Kinahanglan atong paningkamutan nga dili kini makawang og dili mausik-usikan. So mao na nga kita naningkamot nga magdaog og naata sa pamilyang AIM. Sige sir. Ano pa? Wala na. Okay. Babalikan natin. Okay, diretso na tayo kay Attorney Meliza. 1 minute, sir. Nganong angayang ka iboto sa konseho? Nagtuo ko sa panultihon nga nagaingon Salos Populi Suprema Lex. Ang kaayuhan sa katawhan mao'y pinakatasan nga balaod sa kinabuhi. So kung naana ko diha sa konseho kung saligan pag-usab sa katawhan, sa internal rules pa lang ipanday na nato nga pantay. Kinahanglan ang mayoriya kung ado naman mo respeto pod sa katungod sa minoriya. Mao man na ang nahitabo karon ng medyo dunay kamayng away-away sumala sa namatikdan kaganina sa ato ang viewers. Tungod kay dili pantay ang pagpahulog na sa internal rules. Mao gyud na ang akong tumong para pantay og maayo nga pagpamalakad nga mahatod ang maayo nga serbisyo ngadto sa atong katawhan. Kung ako mapili, mao na ang akong himuon. Meron pa kayo ilang segundo, sir. Akong gihangyo ang katawhan nga unta intelihente ang pagboto karon sa umabot. Piliyon nato kung kinsa gyud ang dunay kasing-kasing nga mosilbi sa katawhan. Ug atong gikinahanglan ang respeto. Thank you very much. Councilor Lagari, you have 1 minute. Nakita ho natin ang pagbabago ng Sarangani mula ho sa pinakamahirap na probinsya, umangat po ang ekonomiya ng Sarangani. Gawin pa man, nakita rin po natin ang General Santos ay nahabol na ng Coronadal, nahabol na po at sinampasan na po ng Davao at tinahabol na rin po ng Tagum City. Ang pagbabago po na hinahanap natin at kung bakit ako dapat botohin,
sa 6 years ko po sa Sangguniang, tayo po yung naging opposition. Gusto naman po natin na ipakita sa katawan kung paano po ang maging administrasyon para ho sa pagbabago. Alright. Meron pa kayo ilang segundo, sir? Okay na siya. Balikan muna natin si Councilor Bagono. Kanina pinutol ko kayo. Meron pa kayong 30 segundo. Ang pagbabago nga na sinasabi namin dahil marami pang mga malalaking proyekto na galing sa national na kung saan ito ay matitreaten na maputol kung ang mga katauhan dili makadesisyon o insakto para sa pagpadayon ni ini karong Mayo 13. Busa mao kini among ipahibaw kanila labi na sa proyektong adunay bagong ospital nga ipatukod sa Kalumpang kaning food and transport terminal nga gikinahanglan sa atong dakbayan tungod lagi kay grabe na ang traffic congestion. Thank you very much. Nako kapamilya, nasagot po ng ating mga kapanauhin ngayong umaga ang mga samut-saring tanong po ninyo. At nasagot po nila, kayo na po ang bahalang magbansay-bansay, kumbaga. Maraming salamat sa ating mga panauhin sa inyong pagtugon sa aming imbitasyon. Kapamilya, inyong narinig na ang kanilang mga pananaw sa mga isyu ng bayan at ang kanilang hangarin para sa ating syudad. Sino ang karapat-dapat na iboto ngayong halalan sa konseho? Kayo na po ang humusga. Balik muna kay Dil at Rean.